Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Brother. Brother John po. Yan, nandito po kami ngayon sa loob ng tahanan nila. Inyong mapapansin po rito, Pasko po. Ayan, nakikita nyo ba ito nasa likod namin? Dekorasyon ng Pasko yan. Aba, dito po kami ngayon sa Barangay 96. Sonate District 1, Tondo, Manila. Dito po sa Tondo, ang kasabihan, Tondo man, may langit din. Ewan ko po, nasa ng langit dito. Diba? Pero nung nandun po ako sa Maribeles, nasabi doon, meron buwan. Meron silang sinasabing buwan. Na nakarating po ako doon, kabaret pala yun. Dako ng mga kabaret. Okay, joke lang po yun. Ano? Punta na po tayo sa ating paksa. Meron po akong hawak ngayon na ayan, poemen. Ang Biblia ng mga pastor. Ayan. Kung meron po kayong ganito, sundan nyo kami. Walang labis, walang kulang kung ano yung nakasulat. Yan lang po ang aming babasahin. Diba? Pero bago tayo papalahot sa isang pag-aaral ng Ebanghelyo, ay atin titignan, mananalangin muna tayo upang samahan tayo ng Panginoon Diyos upang siyang pumatnubay sa atin upang sa ganon siyang mag-guide ka nga. Ang salita ng Diyos, hindi lang siya salita, kundi pagkain siya ng ating kaluluwa o Espiritu. Salamat Panginoon Diyos, samahan mo po kami ng aming pag-aaral sa tahanan ni Brother John o Diyos upang ang aming pong mga puso magalak, magtamit ng kagalakan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, describe mo muli, Brother John, yung tanong ko sa iyo. Ano ang nakikita mo pag Pasko yung bilen? Sige nga, describe mo. Yung ayon sa alala ko lang, nakakita ko ng Belen, yung unang-una lang, doon yung sabsaban, di ba? Yung doon nakahiga si Baby Jesus. Tapos nandun si Joseph, si Mary, tapos yung ibang pastor pa na nag-ano ng tupa, may nakabantay din. May tatlo nga rin daw na parang iba kasi may ganun eh. Ayan. Iba wala. Pero yung pangkaraniwan, yun nga lang nakikita natin. Yan po ang bilen ng Pilipinas. Bata pa rin ako, yun na po yung natutunan ko mula sa pag-iiskwela. At nakikita ko, pag sinabi nilang, gumawa kayo ng bilen. Tapos, nagkakaroon pa ng competition, pagandahan ng bilen. At meron pa, pagandahan ng lantern. Especially doon sa Pampanga po, ano? Kaya yung Pampanga is capital of lantern. Doon po ginaganap yung paligsahan, ano? Christmas capital na rin. Yang San Fernando. Doon sa may Pascuan Village, kung alam niyo po yan, sa expressway mismo, papunta ng exit na San Fernando, sa may Pascuan Village. Diyan. Diba ko ngayon, hindi ko na alam ngayon kung saan ginagawa. Pero dati doon po sa Pascuan Village. Ano? Sa ngayon, ang nanalo po yata ay ang Barangay San Nicolas. Nung nakaraan. Ito lang. Okay? Ba't tayo napunta ron? Yan. Tama si Brother John. Because Christmas. So, nakita niyo po yung description niya patungkol sa bilen, ano? Meron tatlong hari, may pastor, may mga tupa, nandun si Mary at si Jose at doon na si Baby Jesus. Ano? Babasahin natin ang Biblia para wag tayong gagawa ng sa ating sariling konklusyon. Ayan natin ang Biblia ang ating basihan. Dito po sa Lucas chapter 2, verse 8. Ito.
Doon may mga pastol na nasa paligid ay nasa parang na nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon sa 9. At tumayo sa harap nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Verse 10. Sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." 11. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas ang Kristong Panginoon. Verse 12. Ito ang inyong palatandahan. Palatandahan po ang binigay ng anghel. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na babalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. 13. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at tumawid. Kita niyo po, yung anghel bumababa po mula sa langit, isa silang hukbo. Ibig sabihin, marami po sila. Anong sinasabi ng Biblia? Sila po ay nag-aawitan. 14. Papuri sa Diyos sa kaitahasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. 15. Nang makaalis na ang mga hangin pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. 16. Nagmamadali silang pumunta roon at ang tatagpuan nila sina Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Okay, tatlo lang sila. Maria, Jose, at saka yung baby Jesus. Tatlo. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. 18. Namangang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. 19. Tinandaan ni Maria ang bagay nito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. 20. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpahayag ng kanyang kadakilahan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi kanila ng anghel. Okay? Kung gagawa kang bilin, ano lang ilalagay mo? Si Maria, si Jose, at saka si Jesus nakahiga sa sabsaban. Ngayon, idadagdag mo na lang yung pastol tupa. Hindi naman kasi sinabing kasama yung tupa eh. O, alam naman nyo. Halimbawa, may pinapasunan ni Sandaan. Aba, hindi karay-karay mo ba yun? Okay, ayan. Ngayon, punta naman tayo sa isang Belen. Yung ayon sa kwento ni Brother John, ayon sa kwento niya, at yun din po ang aking alam, kasi sa totoo lang, mula sa elementary, nag-aaral ka pa lang yun na tinuturo ng guro. Hanggang sa tumanda ka, yun ang nakatanim sa utak mo. Meron pang Oh. tatlong hari na Yan, may 3 hari pa. wala pa lang nabanggit. Alam niyo po, alam niyo, bakit ako nangingiti? Sadyang masayahin lang po ako. Hindi po ko yung makasaya, ikaw naman, ano ba tawag dito? Binibira mo naman, pinagtatawanan mo. Hindi po. Walang halong personal ito. Na nambibira, pinagtatawanan, wala po. Sadyang masiyahan lang talaga ako. Ako po yung taong mababaw lang ang kaligayahan. Tingnan naman natin yung mga hari. Ito na. Yung kasaysayan ng pastol, nakasulat sa Lucas chapter 2. Itong babasahin naman natin ngayon ay Mateo chapter 2. Chapter 2 naman.
Verse 1. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula sa silangan dumating sa Jerusalem. Dos, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya naparito kami upang sambahin. 13. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligaylig. Gayon din ang buong Jerusalem. 4. Kaya tinipon niya ang lahat ng kanyang punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isinilang ang Kristo? 5. Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Itong isinulat ng propeta, ito po yung hula. 6. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. 7. Nang mabatid ito, palihim na tinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. 8. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. 9. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nangunguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinarorohonan ng bata. 10. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. So, yung sinabi ng anghel sa mga pastol to, huwag kayong matakot, may dala akong malaking kagalakan na sa inyo sa lahat ng tao. Anong nadama nitong mga sige, 3 hari na kung 3 hari. Total, doon sila popular eh. Actually, dinagyan pa nga ng pangalan eh. Pero wala naman silang pangalan dito. Ano po? Okay. Anong sabi? Ganun na lamang ang kanilang kagalakan. Oh. Talagang yung pagsilang ng Panginoong Yesus, nagdudulot po ng kagalakan sa buhay ng tao. Especially dito sa bansang Pilipinas. Kapag po sabi mong Pilipinas, ang nasa utak ng tao, bansang mahirap yan. Hindi po ba sa kasaysayan, isa sa mga mahirap na bansa ay ang Pilipinas. Pero hindi nyo lang alam pag dumarating ang Pasko, ang buong Pilipinas ay masaya kahit walang pera. Yan ang kaya nga nalagay sila sa Guinness ang Pilipinas, pinakamasayang tao sa buong mundo sa Guinness. Itanong nyo po sa Amerika kung nasan yung Guinness. Assignment yan 11. Okay. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria sa kanyang ina. Pansinin niyo po, pagpasok sa bahay. Bahay na po yung pinasok Hindi na sabsaban. Kaya yung bilin, dapat 2. Unang bilin ang nakalagay mga pastol. Ikalawang bilin ang nakalagay yung 3 hari, kung hari. Pero ang tawag sa kanila, mago or magi. Pantas. Matatalino po yun, pantas sila. Yung wise men. Mga wise yun, hindi mo maloloko yun. Ano po sabi? Pagpasok sa bahay. Ayun. Kayo po, ilang taon na si Jesus nung panahon na yon?
ng pagpasok ng pantas sa tahanan, sa bahay. Ilang taon na po kaya si Jesus sa inyong spekulasyon? So brother dyan, tanungin kita. Ilang taon na ba si Jesus noon? Nung pumasok yung pantas sa bahay? Siyempre, siguro mga ilang buwan na siya nun. Bago nakarating. Dahil naglakbay pa yun. Hinahanap pa yung ano eh. O kita nyo, kahit si brother dyan, wala siyang alam. Wala namang ano. Okay, tingnan natin. Oh. Ayo ha, kaibigan. Meron kayong mapupulot dito eh. Pwede nyo rin gamitin ito sa inyong mga joke. Makikita kayo. Okay, tuloy natin ang basa. Ang bilen. Ikalawang bilen. Yung unang bilen, yung pastor. Ikalawang bilen, yung mga matatalinong tao. Yung tatlo. Oh. Pero hindi na sabsaban ng hayop. Bahay na po. Ang bahay noon, ang atipay, yung mga, ano ba, yung sa amin sa Kapampangan, palat. Yung mga tumutubo sa bundok ng mga matataas na, wala sa Tagalog yun. Hindi kasi ako Tagalog eh. Kaya nga, mga damo na, basta yung matataas na ganon, Talahib. talaib. Buti, marunong ng Tagalog dito si brother dyan, ano? Ganon po ang mga bahay noon. Kasi, kaya ko nasasabing ganon po. Alam niyo ba, nung pinagaling ni Jesus yung lumpo, nandun si Jesus sa bahay. Nung nalaman ng lumpo, nandun si Jesus. Binuhat po siya ng 4 na tao, si lumpo. Dahil hindi makapasok si lumpo doon sa tahanan, sa pinto. Umakyat po sila sa bubong, binutas yung bubong. Kaya kung yero yun, hindi gagawin ka ng gunting yero. O yung mga... Kaya po talahib lang ang mga bubong noon. Wala, ewan ko kung meron na po yung parang daw ng nyog, yung kauri niya. Sawali. Iba naman yung sawali, bambu yun eh. Ano yun? Ewan ko ba kung yung ginagawa sa nipahat, na kapag umuulan, dumudulas ang tubig. Parang daon ng nyug yun eh. Pero hindi nyug yun. Kauri yun, magkahuring alaman yun. Kaya, ang ginawa ng mga lumpo, itong mga tao nagdala sa lumpo, ginanyan lang nila yung butas at nilaglag nila si lumpo. Nung bumagsak sa harap ni Jesus, sabi niya, anong gusto mo? Gusto ko pong gumaling. Pero, nung nilaglag po siya kasama yung higahan niya, hindi naman siya nilaglag ng kagaya nito. Malaglag ako sa butas na walang anuman. Hindi po. Nung ginanyan nila yung bubong, yung atip, hawak nila sa 4 na sulok yung kumot. Yan. Dahan-dahan po nila, Kayo naman kasi kung laglag ko, Kaya sabi ni Jesus, anong gusto mo? Gusto ko pong gumaling. Yun lang ang sinabi niya. Ayon sa iyong pananampalataya, magaling ka na, buhatin mo na ang iyong higaan at tumuwi ka na. Yung oras na yun, tinupi niya yung higaan niya. Umuwi siyang may taglay na kagalakan sa kanyang puso. Gusto ko lang makita po yung mga bahay noon sa panahon nila. Ano po? Kaya yung bahay noon, inakyat ng mga hari o yung mga 3 pantas, marahil gayron din po ang itsura ng tahanan. Yan. Okay. Ito yung kwento ng 3 bilen, pangalawang bilen, Ngayon, tingnan natin. Pagpasok sa bahay, nakita nilang bata sa piling ni Maria na kanyang ina, nagpatira pa sila at sinamba ang bata, iniandog din nila sa kanyang mga dala nilang ginto, insenso at mira. 12. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag
nang bumalik kay Herodes, kaya nagiba na sila ng dahan pauwi ng dahan. Okay. Ang tanong ko kanina, ilang taon na ba si Jesus? Hindi ba yung iniwang tinanong ko kay Brother John, ano? Ito na, malapit na. 13. Pagkahalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka, dalhin mo agad sa Egypto ang iyong magina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Ang sabi ni Herodes sa mga pantas, pag nakita nyo ang bata, ibalita nyo rin sa akin at ako'y pupunta doon at ako'y sasamba rin, sabi ni Herodes. Pero yung nasa puso ni Herodes, pag nakita ko yan, papatayin ko. Bakit? Alam nyo sa kasaysayan ng pagiging hari sa panahon nila, kapag namatay si Herodes, ang papalit anak niya. Walang eleksyon eh. Pag namatay yung anak niya, ang papalit yung anak niya rin. Kaya nung narinig ni Herodes yung pagtatanong ng mga pantas, nasaan na ang hari ng mga Hudyo? Saan siya sinilang? Kaya naguluhan na po si Herodes at ang buong Jerusalem na meron palang hari na nag-ahadya para palitan si Herodes. Kaya nagkunwari ang Herodes, sabi niya sa pantas, sige, pag nakita nyo, magbalita din kayo sa akin para makasamba ako. Pero ang totoo nun, anong sabi? Papatayin ng bata. Kasi po, hindi papayag si Herodes na papalit sa kanya ay hindi galing sa kanyang lahi, sapagkat hindi niya kalahi si Jesus. Meron kayong mapupulot talaga po. Okay, tuloy natin. Sa 14. Bumangon nga si Jose at ng gabi ring iyon. Kita nyo po, na naginip sa panaginip, sabi ng anghel, umalis na kayo dito. Hindi na inintay pa yung magumagay eh. Pagkatapos ng panaginip, ayun, umalis na po sila. Bumangon nga si Jose, kita niyo po. Bumangon na. At nang gabi ring iyon, di ba araw ng tulog yan, gabi, dinala niya sa Egypto ang kanyang mag-ina. Kasi, doon sila nanira hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ayan. 16. Galit na galit si Herodes. Nagalit si Herodes. Dito niya po malalaman kung ilang taon na po si Jesus. Ano po? Galit na galit. Hindi lang basta galit. Galit na galit. Alam niyo po, yung hari ng ganyan na galit, pag sinabi, mamatay ka, papatay ka na. Wala nang marami pang cheche-bureche. Pag sinabi niya, patay niya. Yung kanyang sundalo. Ganun po, kabagsik noon sa panahon niya. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nililang siya ng mga pantas. Kaya kasi hindi na sila nagbalik. Ayan. Kaya pinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa ito na. Ilang bulang na ba? O ilang edad? Ilang taon na si Jesus? Dito natin makikita yung edad kung ilang taon na po ang ating Panginoong Jesucristo. Ito. Kaya pinapatay niya ang lahat ng bata lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon. Isipin niyo po, yung paglalakbay ng mga pantas. Kasi wala naman pong sasakyan, walang eroplano,
walang jeep, walang tricycle, wala lahat. Camel lang. At pagkatapos, disyerto pa. Tapos Ah, pa ng taon. ah. Ang masakit, ayon sa history, ang mga naglalakbay kagaya nilang yung itong mga nakakamel, yung tinatawag na tatlo. Actually, hindi naman sila tatlong hari yan eh. Sa kasaysayan po ng panahon, sila ay naglalakbay, marami yan. Para kung sakali meron mga walang dyan, sa lugar na madahanan nila, yung mga pirata. Kaya dyan nauso yung mga pirata eh. Namimirata. Kaya nilang ipagtanggol ang sarili nila. Hindi lang, isipin mo, may dala kang ginto. Tatlo kayo, mira, tsaka ginto. Aba, anong laban ninyo sa mga kriminal na pirata? Kaya sa kasaysayan, marami din po silang magkakasama. Kanya lang, nagkataon, tatlo lang po yung may dalang regalo. Sila kasi yung may pahayag about Jesus. Okay? Okay na ba sa inyo, kaibigan? 2 years old. Sa tagal ng paglalakbay, inabot po ng 2 taon. Kita nyo po, hindi na po siya nasa sabsaban, nasa bahay na po siya. Nang matagpuan itong mga pantas. Yan po ang second bilin. Kaya dapat kung gagawa ka ng drawing ng bilin, unang bilin, kasama yung namamastol ng tupa. Okay, lagay mo na yung mga tupa. Then, yung ikalawang bilin, nandun na po yung mga pantas. Po. Dito nakikita niyo po ang panlilin lang. Ewan ko naman sa mga teacher. Hindi ko naman sinabing mga bobo po yung teacher. Teacher nga yan eh. Pero bakit ganun ang kanilang turo sa mga estudyante nila? Meron akong nakausap ang sabi niya, kasi yung mga ibang teacher di naman nagbabasa ng Biblia, sabi niya. So, naunawahan niya. Hindi nagbabasa ng Biblia itong mga teacher. Kaya kung ano na lang ang kinukwento nila sa mga batang estudyante nila. Kung ano po yung natanim sa kanila, siyempre pag tumatanda yan, pag sinabi ng anak, "Oh, Daddy, Papa, i-drawing mo nga ako ng pantas, ng bilen." Yan ang i-drawing mo ng bilen. Merong tatlong hari, may mga tupa, namamastol tupa. Merong Yesus, merong Maria, merong Jose, at sa sabsaban, samantala nakalagay dito. Pumasok sila sa kaanan. Bahay na po. Ano? Kaya ang ginawa ng Herodes, yung 2 taon pababa sa Jerusalem at sa paligid ng Jerusalem, pinagpapatay niya po. Kasi, threat si Jesus sa kanya. Kasi ang sabi, nasaan ang hari? Ang sabi ng pantas. Kaya gano'n na lang po ang pagkaligali ni Haring Herodes at ng buong Jerusalem. So, dito po meron kayong natutunan, Hindi po ako nagmamagaling, ha? Nagbabasa lang po ako. At ang witness ko, si Brother John, habang binabasa ko, tinitingnan niya din po. Tinitingnan niya. Po. Sige, hanggang dito na lamang po ang ating video, Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Yan naman po si Brother. Yan. Nasaan tayo ngayon, Brother John? Sa tahanan ko. Yan. Natural, Sa kapabahay po nila ito eh. Nasaan barangay tayo? Barangay 96. Ayan. Zone 8. District 1. Ano sa Tondo? Tondo Manay? Langit B. Yan. Sige po, hanggang dito na lamang, kaibigan. Sana po meron kayong napulot, Nagbasa lang po ako. Hindi po wala po akong galit o naman pa. Baka sabihin, nilalike ko naman yung ganyang Hindi po. Gusto ko lang po makapag-share lang. Sige po. Ano lang ang kailangan, kaibigan? Mag-like po kayo. Diyan kung gusto niyo mag-comment kayo. Pero,
Huwag niyo po akong mumurahin. Kasi hindi ko naman kayo minumura. No? Maliwanag ba yan, mga kaibigan? At ano pa? Mag-share kayo. Kasi biblical naman eh. Kaya kung ano-ano po sinishare niyo. At kung kayo naman po nasharean, mag-share din kayo. At isa pang abilin, mag-subscribe po kayo. Okay po ba yun? Mag-subscribe po kayo. Once again, God bless us all. Bye-bye. Ito po ang programang Ang Katotohanan ayon sa Amen, ang Biblia ng mga pastor. Ayan po. Baka kala nyo po, yan. Pipicturean pa natin. Gusto mo? Nagpicture pa. Okay.